Ayan. Hello, hello! Good day sa inyo mga ate and kuya. Nandito naman po tayo sa another podcast segment na Talk to My Lawyer po, no? Kasama nyo ang inyong kuya sa batas po, si Attorney Mox. At meron naman po tayong guest. Ang classmate ko sa high school, kasama ko rin sa Saudi Arabia. Classmate ko pa at saka seatmate ko pa, no? Ladies and gentlemen, Attorney Salman Ibrahim. Okay, mga classmates, mga kababata namin, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga viewers at mga subscribers ni Attorney Mox. Kami po ni Attorney Mox, we go way back. Mga kino-consider ko si Attorney Mox, isa sa mga kababata ko. Lumaki kami magkakasama. So, from Philippines Sunrise International School, mga Jidda Boys. Maraming salamat, Salman, sa pagpa-unlock mo dito. Tell us something about the salient features of your bar journey. So, siguro simulan na natin dun sa magandang simulan. Naman tayo magsimula sa Jeddah kasi medyo malayo na yun. Oo. Pero simulan natin nung first year tayo. Aha. Frustrated accountant ako. Okay, okay. Shifty ako from accounting, advised to shift. Lumipat ako ng Polsai. Pag-graduate ko, in-advisean ako ng father ko na ituloy muna ng College of Law. Kasi daw, pangarap ni Erpat. Sabi ko, maganda rin namang plano. Gusto ko rin namang mag-law. Alhamdulillah, pumasa naman sa exam. Tapos nung interview, nag-aga ako nung interview. Kami lang ni Chancellor Z ang nandun at saka si Ma'am Puyos, Attorney Puyos. Okay, okay. So sila lang yung panel ko. Sabi ni Sir Z, very nice name. Salman, sabi niya, maalala ko yun eh. Mm-mm. Very nice name. I like your name. Nice. I might let you enroll just because of your name. Oh, mashallah. So sabi ko, okay na yun. Baka pwede namang, pwede naman sigurong swertehin ng mga enroll. Yes, yes. Pag enroll ko naman, may mga trials tayo sa buhay. Oh, okay. Pag may mga plano tayo, may mga test rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-mm. May test. So nung first year ako, as in most cases siguro, no? Pag first year ka, mainit pa yung kumukulo pa yung dugo mo eh. Medyo mahangin ka pa pag naglalakad ka na, uy, makakapal yung libro ko, mga law books to ka. Medyo pabida tayo nung first year. No? Yes, yes. Tsaka second year, nung second year, medyo pabida pa rin. Oh. Medyo nung third year na, tumamlay na. Nung fourth year na, nag-retire kasi si father so yung income, savings na lang ni Erpat yung panggastos. Yun na, medyo financially, nararamdaman ko na medyo kulang na yung savings. Minsan, ulam ko na lang araw-araw, pansit canton, Indomie, miguring. Swerte ko na kung may kasamang tuna yun, haluan ko ng tuna. Grabe. Buti hindi ako nagkasakit doon kasi minsan yun na lang yung ulam ko araw-araw eh. Okay. That's really hard, bro. Wala ganong home cooked meal. So, nung malapit nang gumraduate, nung 5th year na, yun, nandun pa rin yung medyo, maramdaman mong financially troubled ka na. 2018, gumraduate ako. Actually, halata ko na sa sarili ko na psychologically, hindi pa ako ready mag-take ng bar. Parang na-assess ko na sa sarili ko na, wag muna. Pero, syempre, alam mo naman si Fatherland, fighter, lumaban ka. Grabe talaga, no? Pinost talaga nila parents na, sige na, gawan natin ng paraan. Ewan ko kung paano nila magic yung expenses. Pero alam ko sa sarili ko na I'm not prepared. So, nung time na yun, handwritten pa yung bar exam. So, yes. Pareho tayo, no? Nung pinapakinggan ko si Attorney Di Malawang, no? Maganda yung mga handwriting natin. Mo penmanship natin. So, yun, isa pa yun. Actually, tinry kong i-improve yung handwriting ko from nung second year na ako. Kasi ina-advisean na ako na, huy, improve your handwriting kasi paano kung hindi basahin ng examiner? Paano hindi basahin? Alam mo yun, siguro hearsay lang na, siguro may semblance ng katotohanan kasi kasama naman yun. Pero pag makita mo talaga yung handwriting ko, pang elementary eh. So anyway, nung 2018, sabi ko, alanganin. Pangit pa yung penmanship. Tapos wala pang Nag-enroll pa ako sa Cagayan. Doon yung review center. So nagstay ako doon sa Cagayan mga 4 months. Parang nafe-feel ko na sabi ko, sinasayang ko ata yung oras ko dito sa Cagayan. Sabi ko, hindi ko feel mag-bar exam. So, hindi naman kagulat-gulat yung result. Hindi rin ako pumasa.
lumabas yung resulta, Oh. siyempre disappointed sila parents. Number one na na-disappoint sila parents. Mm. Lalo na si father. So sabi ko, baka pwede ko nang i-segue na huwag mo na ako mag-take. Baka kailangan ko ng break. Inunahan ako ni Airpat eh. Sabi niya, take ka ulit ha. So, parang ako sandali lang. Baka kailangan nating mag-assess muna kung ano. I-reassess natin yung mga nangyayari. Hindi. Mindset rin ni Airpat. Mag-take ka habang fresh after nung first 2018, 2019. Pinush nila ulit. So, anyway, go with the flow naman ako. Mm-hmm. Sabi ko, sige, medyo wala, psychologically, parang wala pa rin ako sa mood mag-take. So, yung second take, self-review. Kasi yun na yung lumabas ulit yung finances ko, no? Nung second take ko, 2019, talagang parang hindi ko na-feel yung medyo go with the flow lang ako nung time na yun. So parang ganun pa rin, hindi naman nag-expect, hindi naman even na self-review, parang wala yung financial burden mo, pero parang may kulang. May kulang. Iba talaga pag nag-enroll ka sa magandang review center actually. So parang walang guidance yung pag-review mo. Binabasa ko kasi parang binabasa ko yung syllabus, mga layman lang tayo, iba na yung mga genius na Tayo, hindi bagay sa atin yung setup na ganun, no? Oh. Most of the time. Pero meron naman siguro kung fully dedicated ka, kakayanin mo. Yung kakayahan mo, yung passion mo, go for it. Kung talagang sa tingin mo, desidido ka na, ito ang gusto kong plano na pagre-review. Sarili ko lang. So kahit layman ka, siguro kung if you put your mind to it naman, kakayanin mo yan. So ako, syempre, I did not put my mind into it. So, daming iniisip. Medyo pinoproblema ko na yung handwriting, pinoproblema ko na yung aaralin ko, pinoproblema ko yung problema. Kung ano ng problema. Okay. So, lo and behold, hindi pinalad. So, hindi na naman ako pumasa. Syempre, unang madi-disappoint ulit si Airpat. Pangalawa na yun. Sabi ko, huwag nyo nang gawin 3. Sabi na siguro, naisip rin nila baka kailangan ko muna magpahinga. Kailangan natin minsan kailangan rin natin magpa-distress. Yes. Para mag-function ng maayos yung mga utak natin. So, syempre, nagpahinga na ako nun. So, sabi ko, stop muna kasi yun na nga, lubog na sa finances, lubog na sa moral, wala na akong moral, wala na akong academic na ipundar kasi lahat lumabas na kasi hindi ka na makaisip na maayos. Yeah. Sabi ko, time out muna, hindi mo na ako mag-take ngayong next bar. So, ang next bar is best bar, BBE. Best bar ever. The first digitalized. Digitalized yung bar exam. Pinoproblema ko rin yun, yung 110 nung 2018, 2019. Okay. So, nalaman kong digitalized na yung best bar ever. Pero alam ko na sa sarili ko na sa psychologically sabi ko, pahinga ka muna. Kasi nakakapagod na eh. So lumabas yung resulta, maraming pumasa. Okay. So alam mo naman yung mga kakilala ka ba't di ka nag-take? Sayang yung ang dami pumasa. Sabi ko, kahit na maraming pumasa, paano kung hindi ako nasali doon? Ayun nga, sabi ko, kahit na maraming pumasa, paano kung hindi rin ako kasali? So sabi ko, hindi pa ako ready. After nung best bar ever, kagiwan na naman. Actually, after nung 2018 bar exam, naghahanap na ako ng work. Yun. So parang after actually nung 2019, sinabi nila Airmat, mag-asawa ka after nung exam. Okay. Sabi ko, sandali, mag-asawa ako, wala pa akong trabaho. Makes sense. Tama. Hindi pa lumalabas yung resulta, ganito, ganyan. Hindi na kami, parang siguro pinupush rin nila kasi tumatanda na daw sila. Alhamdulillah, nung kader naman, so nakapag-asawa ko. Actually, wala akong maisip na cons kung mag-asawa ko. Ayun. Puro pros. Ayan. Actually. Kasi iba yung companionship na kasama mo. So, iba yung may kasama ka sa pagto-travel. So, hindi ko alam kung gumingiti si Mrs. na kasi. So, ang first trabaho ko actually is, legal researcher ako. Ay, grabe. Nice. Nice. So, yun yung sabi ko, kailangan ko yung finances. So, sabi ko, maganda rin yung experience. Yes. Definitely.
So, legal researcher ako kay boss, kay Attorney Sulog. Mm. So, minsan ako pa yung nagpo-prepare ng pleadings. So, Nice. Nice. yung first draft ng mga pleadings, minsan ako yung gumagawa ng mga first draft. So, send ko kay boss, sabi niya, "Oy, man, gawan mo ako ng ganito. Gawa ka ng MR, gawa ka ng comment, gawa ka ng ganito." So, gawa ka Nice. ng motion. So, medyo may experience naman ako diyan. So, parang ako yung magpo-prepare, ako maggagawa ng first draft, sisend ko kay boss. Sige, siguro edit niya ng konti. Minsan ini-edit niya overall, Mm. tapos minsan rin konti lang i-edit niya. Mm. Send niya sa akin ulit, proofread mo. Siguro nung nag-aaral ako, hindi ko pa ma-distinguish kung kunwari ito pag-usapan ng libro, itong party na to ganito. So, kung magtrabaho ka as legal researcher, madidistinguish mo kung ano yung pinag-usapan ng actually hindi ako mga 10 months ata. Ay, grabe. Matagal na yun, pare. Actually, nung time na yun, nung mga election May, nanalo si Mayor. Nice. Si Mayor Xiao ng Iligan. Legal team niya yung kaklase ko, si Attorney Amerol, pati ni Judge Maylin. Ah, So, wow. classmates kami. Sabi ko, tol, kung mangangailangan kayo ng tao, contact mo ako. Alhamdulillah. So yun. After yun ng BBE, naka-decide ako na mag-skip ako ng isa pang bar exam. Tapos magte-take. So, parang doon pa lang piniprepare ko na yung sarili ko nung after BBE na intent ko na after nung one bar exam, magte-take na ako. Nung Ramadan before 2023 bar exam, pinrepare ko na yung sarili ko spiritually doon sa Ramadan na yun. Okay. Sabi ko, kailangan maganda tong Ramadan ko ngayon. Kasi magmamanifesto sa pagte-take ko ng 2023 bar exam. Agree. So lahat ng kaya kong tarawih, pinagtarawihan ko. Lahat ng kaya kong itahajud, tinahajud ko. Lahat ng kaya kong isambayang sa masjid na sinambayan ko sa masjid. Alhamdulillah naman. Since then, after nung Ramadan, yun, nag-start na ako. Gumawa na ako ng calendar ko. Talagang psychologically, pinasok ko na sa kukote ko na magte-take ako ngayon 2023. Sabi ko, i-prepare ko na yung sarili ko ngayon. Sabi ko na, pag hindi pa to ibigay sa akin ng Allah, ibig sabihin na hindi to maganda para sa akin. Kasi talagang sabi ko last na to, ay nakakapagod kaya mag-take. Nakakapagod. Mag-aral, mag-review, gumastos. Nag-enroll rin ako ng review center. So ito nga, ito na yung magandang part. So nag-calendar ako. Pinix ko na kung ano yung aaralin ko sa bawat araw before bar exam. So naka-prepare na yon. Actually, ang prime purpose ko bakit ako nag-enroll ng review center is yung mock bar. Kasi wala akong tiwala sa manner of answering ko. Alam kong alanganin yung way of answering ko. Mali yung pag-answer ko. So ako, kailangan ko ng pera, hindi ako umalis ng trabaho. Grabe. So, dire-diretso yung trabaho. So kung may bakante, wala akong ginagawa minsan. Kung may bakanting oras yan, nagbubuklat ako ng libro. So pag matapos yung subject na yun, dun sa calendar ng review center, natapos ko man o hindi yung subject, iiwanan ko na rin. Bibitawan ko na, mag-move ako dun sa next subject ng review center. So eto naman. So sabi ko, babalikan ko lang, move sa next subject. Move naman ako sa next subject. So after nun, nung mga palapit na yung bar exam, so ang daily routine ko, pag kaya kong gumising ng tahajjud, magna-night prayers ako, yung sabi mong confidential prayers. At saka isa pang tip na narinig ko sa lahat ng majority ng pumapasa, naririnig ko, Surah Yasin. Pag may free time, pero usually Friday ko sinisingit yan, Surah Yasin. Talagang kailangan may spiritual preparations, no? So, hindi lang on my part. So, pati parents ko, asawa ko. So, lahat yan, confidential prayers, confidential, nag-invest rin sila actually sila parents, 2018 pa lang, nag-i-invest na sila nung first take ko. Nung malapit na yung bar exam, maraming lecture na hindi ko natapos. Oh my God. Online lecture, so hindi ko pa rin natatapos, ilang oras yun. Times 2 yung speed ng video, para akong nanonood ng mga Korean drama. Para may masagip lang ako kahit konti. Pero doon rin ako nag-focus sa review lectures. I-focus ko na lang doon sa review lectures. Yung most ng karamihan ng oras ko. So talagang minsan, whole day nakaganito. Ganun-ganun na ako sa upuan ko.
Bumili pa ako ng gaming chair para maganda yung upo ko. Kasi minsan nakakatamad, masakit sa likod yung ano. Yeah. Talagang ginastusan ko yung review ko kahit mangutang ako. Oh. So, nung papalapit na yung bar exam, so, kailangan ko ng printer. Talagang gumastos ako, bumili ako ng printer. Bumili ako ng printer yung nakakascan ng long. Sige, sige lang kasi kailangan mo eh. Kailangan. Pinrint ko yung mga last minute na nakuha ko at saka yung mga review notes na ako mismo yung nag-type. Pinrint ko yun. Una kong pinrint yung sa akin kasi sabi ko, ito yung mga sa akin to, notes ko to eh. Yes, yes. So, pinrint ko ulit yung, so pinrint ko naman yung mga last minute. Pag nanghihina ka na, uy, parang hindi ko ata kaya to. Si Mrs. yung number 1 na, uy, kaya mo yan? Ikaw pa. So, Sweet. siyempre, mga confidential prayers nandun, Surah Yasin nandun. So, kada pasok ko daw sa bar exam center, diretso yan sila parents, sila Mrs. Nasa kotse lang yan sila, nagbabasa ng Surah Yasin. Ito yung advantage ng computerized bar exam, no? Oh. So, ang ginawa ko nung bar exam, Bar exam Ano na days yan? na. Okay, bar exam. bar exam days na parang diretso answer na kahit ano masabi ko. So, parang at least sabi ko, dati kasi handwritten. Okay. So, talagang mangangamot ka pa ng ulo kasi hindi mo sigurado. Ito ba yun? Mag-aalanganin ka magsulat kasi kailangan touch move eh. Correct. Hindi mo, pag masulat mo yan, pag i-erase mo, ang pangit na ng booklet mo. Correct. Parang, sandali, ano bang sasabihin ko dito? So, morning ng Sunday, first Sunday. Okay. First Sunday o first bar day. Oh, yeah. First bar day, gumising ako ng mga alas 2:30, alas 3. Aba. Parang nasa mindset ko na hindi ako magte-take ng bar exam, na hindi ako nakatahajud doon sa morning na yon at saka hindi ako nakabasa ng Yasin before an exam. Parang alas 7 nandun na ako, so magbabasa ng konti. Yun lang yung binasa ko actually, yung notes ko, in-scan ko agad, mabilisan na pag-scan. Hindi ako kinabahan. Okay. Parang exam na tayo para matapos na. Advantage natin yung computerized. Yes. Hindi naman So ang mindset ko is kung anong maiisip ko, yun na yung itatype ko agad. Diretso, huwag ka na mag-isip. Pwede ko naman i-delete mamaya eh. Oo. Pwede ko pa naman i-edit. Mm. So diretso lang. So natapos ko yung mga questions 2 hours. Okay. So yun yung parang blind fire na dire-diretso yung putak kahit ano. Aha. So sige, diretso, laban. Mm. So yung 2 hours, next 2 hours, i-review ko yan nung mga answers ko. Isa pang tip ko, bumili ako ng 2 transparent bag. Yung isa, lagayan ko ng laptop para sa morning na mga kakailanganin ko na notes. Para morning, para ilalabas ko yung laptop, kasabay na yung notes. Nandun na lahat ng kailangan sa morning. Yung snacks, chocolate, yung tumbler ko, kasama ko na rin. So lahat nung nasa backpack, morning yun. So pagkatapos ng morning, ipapasok ko siya sa backpack, bibitin ko yung transparent na. Yun na lang yung hihilain ko. Kasi mga past experiences Pangalawang bag ko, nandun na yung parang panghapon, pati yung lunch ko. Organized na ngayon kasi syempre learn from our mistakes. So nagprint rin ako ang pinrint ko yung Surah Yasin. Ginawa ko doon, yung Surah Yasin, ni-stapler ko, tinakpan ko ng maputi na parang bond paper lang para sabi ko. Para kunwari, notes lang to kasi baka sabihin nila, uy, anong ginawa na dito? Parang mag-Quran reading. So pagkatapos kong kumain, binuklat ko na yung Surah Yasin. Kasi yun nga, mindset ko is hindi ako magte-take ng bar exam na hindi ko nababasa yung Surah Yasin before nung bar exam. Wow. Mahirap actually yung bar exam. Yes. Pero alam mo kung may maibuga ka or pag wala. So may naibuga ko nung morning, mas kumonte yung naibuga ko nung hapon. Natapos na yung bar exam, labas na, uwian. So, syempre, nagpahinga ako. Syempre, kumain. So nung second bar day, civil. So, yun ulit. Nagising ako, tahajud, Surah Yasin, witr, sunat, tapos subu. So, yun nga. So, may prayers ako. So, yung na mga napanood ko to sa YouTube, actually, pinagtagpi-tagpi ko tong prayers na to. So, walang prayer na hindi matatanggap pag hindi ka magsalawat sa Nabi.
So yun yung first part, magsasalawat ka sa Nabi. So yung unang part, yung basta kung hihingi ka ng copy, meron naman ako. So Yung. yung pinakamalakas daw na prayer, sabi ng yung nagsabi, yung pinakamalakas daw na prayer. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapos uh, Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. So yun daw, pinakamalakas daw yun na prayer. So yun, nag-exam ako. So nung nag-exam ako, may isang question doon, hindi ko makalimutan yung question. Lumabas yung pangalan ko, Oh. yung Ibrahim. Hindi ko alam kung maalala Oh, mo. I remember Ibrahim. Di ko lang alam yung facts, pinabasa ko yung Ibrahim. Sabi ko, Ako, Muslim maalala ko. ata. Wow, sabi ko, may Muslim name ata Oh, dito. maalala ko. Actually, maraming Muslim na pangalan, pero yung Ibrahim yung tumatak sa isipan. Maalala ko yung facts. Si Ibrahim, nang hiram ng pera. Doon lang sa first line ng question, natawa na agad ako. Sabi ko, pati ba naman sa bar exam, nanghihiram ako ng pera. So, sabi ko, so medyo special yung bar exam na yun. Nung araw Oh. na yun, sabi ko, nandun ako sa bar exam mo, Ibrahim, nanghiram ng pera kay ano. Yung agreement, basta parang automatic makukuha niya yung building na security, binigay niya. Basta yun yung facts. So, after nung exam center, syempre, sinundo nila ako. Nandun sila sa Nazareth, yung sa ano, sa National High School. Sabi ko, magdermanok naman tayo. Kumain Parang, naman tayo. kung alam mo yung na-stress na yung utak mo kasi 2 araw ka na nag-exam tapos yung gap pa, 2 araw, Oo. dire-diretso pa rin yung Oo. so natulog. Paggising ko, yan na, lumabas na yung mga post, yung, alam mo naman yung issue na ano, nag-hot sila sa ano, yung mga AI daw mag-check kung may Yes, nangyayari. yes, yes. Dagdag stress rin yun. Yung iba, nag-discuss na ng mga sagot. Doon sa GC ninyo? Yung sa GC ng Hernando 8, yung Oo. GC ng ano, mga bar examinees natin, yung mga post nila. So nag-iinit na yung bawat isa, nagkukwentuhan na, uy, thank you kay ano, ganito, kay mentor, ganyan. So, syempre, nagdi-discuss na sila ng mga sagot. So, nung nabasa ko yung isang sagot, sabi ko, mali yung sagot ko. Na-stress ka So, talaga, tuloy. ano, yung parang, stress na ako, hindi na ako makafocus. Ginawa ko, naglaro ako buong araw. Nag-review na ako ng konti nung hapon. Friday ng hapon, gabi, yun, cream. Sabado, rem. So, Sunday na, tahajud, yasin, dua, waiter, ganun, sunat, tapos subo. So pagdating ulit sa center, ganun pa sa room, ganun pa rin. Yung notes ko ulit yung binasa ko. Nag-exam ulit, rem. So 15 minutes before ako mag-submit, before mag-last bell, babasahin ko ulit yung dua. Gaganon ako dun ako lang yung nakaganon sa, tinitingnan ko yung mga kasama ko, medyo magtatago ako, nakaganon ako. So ako talaga nakaganon ako, tapos umiiyak na ako. Oo. Oo. Gaganon ako. Oo. Kailangan Monday, makareport ako sa trabaho. Medyo bumalik na, post bar exam. Dito ko na rin tinodo yung spiritual preparation ko. Every lunch break ko sa trabaho, nandun ulit yung yasin. Nakaupo lang ako sa kotse. Pag lunch break, pagkatapos ko mag-pray, magla-lunch. So, pagbalik ko sa opisina, nakapark lang ako sa kotse. Nagbabasa ako ng yasin. So, nakatago lang ako doon. So, nagbabasa ako ng yasin, tapos dua ulit. So, every day yun. Hindi na every lunch ko. Pag tajud, pag kayang gumising, gigising talaga ako. So, alam mo yung pakiramdam na tulog ka na, pero dumilat yung mata mo. So, pag gusto mo na bumalik matulog na, parang, ano yala ko, gusto ko pumasa ng bar exam. So, Oo. iangat ko yung sarili ko kahit tulog na, ano yala ko, gusto ko pumasa. Until papalapit na yung resulta ng bar. Pagka morning, yun na nga, iniintay ng bawat isa yung resulta no? Nung Oo. alas 12 na. Nung masgit, pumunta ako Luhur. Nung alas 12 na, pagkatapos nung Eto Luhur. na. So yun na yung, di ba, live YouTube. Live YouTube. So wala Oh. tagal namin inintay. Nakaupo ako dun sa nakaupo ako dito, tapos umiiyak na ako, lumuluha na ako. So medyo, di ba, matagal na yun. Matagal lumabas. Pati sila parents, nainip ata.
Oh. Umakyat na sila dito sa kwarto kasi siguro akala nila hindi maganda yung resulta kasi hindi kami bumaba eh. Siguro in-expect nila na kasi nung bumaba ako para magsambayang ng luhur, akala ni Erpat lumabas na yung resulta, nakangiti siya nung sinalubong niya ako. So ako na-pressure ako. Sabi niya, yung tsura niya happy-happy ano. Ano nangyari? Sabi ko, wala pa resulta magsasabayan. Yun lang yung time na narinig ko si Erpat na sabi niya, huwag ka mag-alala. Kahit anong lumabas na resulta na maganda yan. Kahit daw bumagsak man or kahit bumagsak daw ako na okay lang daw, huwag daw ako mag-alala. Ano ba to? So hindi ko na tinitignan hindi ko na tinitignan yung laptop. Nanonood na lang sila. Sila Mrs. tsaka sila Erpat, si Ermat. So nag-start bigla. Yun na yung nag-speech na si Justice. Finlash na yung mga top-notcher. Nakatagilid, naka-side view kasi yung laptop. So, nakaganon ako. So, nakatakip si Eric doon, nakaganon ako. Nakadungaw ako ng konti, nakaganon. So, tinitingnan ko, sabi ko, nung top 1, lumabas yung top 1. Okay na. Ito na. So, in order na ni Justice na i-release yung list of names, hana, gumaganon na yung mga pangalan. So, syempre, bawat isa, ako, kinakabahan na ako. Alam ko. Gumaganon na. Lahat ng mga nakikita kong kakilala ko na pangalan, hindi ako nag-react. Nakita ko yung pangalan mo, hindi ako nagsalita. Kasi sabi ko, malapit na. Alam mo yung feeling na, ba't ang bagal ng takbo ng, bilisan mo naman, bilisan mo. So, nag-prepare rin ako kasi alam ko marami kaming Ibrahim. Okay, nice. So, sabi ko, hindi ako magre-react hanggat hindi ko makita yung full name. Nung dumating na doon sa IB, yung nakaupo kasi si Erpat, hindi, medyo pumwesto na siya, lumapit siya sa screen, na gumanon siya. Dalawa lang yung gap kasi may parang Ibra. Tapos dumating na, Ibrahim. Sabi ko, Ibrahim, sinong Muhammad Salman? Sabay-sabay kami sumigaw dito. Kaya wala na, sabi ko, bahala na. Hindi ko na tinignan yung mga next. Kasi syempre, sabi ko, buti naman, nakita ko yung pangalan ko. Alhamdulillah. Ano yung magiging bar tips mo? So, ayusin mo na habang nasa law school ka pa. Ayusin mo na yung study habit mo. Kasi para hindi ka mag-a-adjust during bar exam, i-prepare mo na yung sarili mo na magte-take ka ng bar. Kasi kung hindi ka psychologically ready, ang tendency, hindi ka papasa. So, kailangan talaga naka-ready ka na psychologically, academically, at saka spiritually. Yung highest tolerance, pag malapit ka na mag-bar, huwag ka nang sumagot sa parents mo, huwag ka nang magsalita. Okay. That's noted. Exercise. So, tip yan. Exercise highest tolerance. Huwag ka makipag-away pag malapit ka na mag-bar. Yung prayers, steady yung prayers. So, alhamdulillah. Yun. So, thank you so much, Attorney Salman Ibrahim. And moving on naman tayo sa third and final na part po natin. No? So, sa mga hindi nakakaalam, ang kasama ko po ngayon is Attorney Salman Ibrahim is currently a Special Operations Executive Assistant in the City Administrator's Office in the Local Government Unit sa Iligan City. Alright. So without further ado, no? Ano ang Special Operations Executive? Ano ba yung nature ng job mo, pare? Actually, ang pagpasok ko sa LGU is mga contract of service workers, meaning mga juris doctors kami. Highly technical yung mga naging human resource management. Hindi naman totally management. So, ako yung nag-entertain ng mga complaints with respect to job order workers. So, city administrator has recommendatory powers. Actually, walang security of tenure ang mga job orders sa contract of service workers. So, they merely exist at the prerogative of the hiring agency. Okay. For formalities ba, para mabigyan ng semblance of due process, iniissuehan namin ng notice to explain yung mga nirereklamo. Hindi ko magawang show cause kasi walang employer-employee relationship. No? So actually, ang karamihan ng complaints na nare-receive namin, employee against co-employee. So ang LGU, kahit sa anong setting, very political dyan. Okay. Hindi maiwasan na may magtatalo na mga employees. Especially mga regular employees, recommendatory ang powers ng city administrator. Okay. So kung other department or other offices yung nirereklamo, so magbibigay kami ng, kunwari, sasabihin niya, huy, ito si Juan de la Cruz, masyadong hindi siya team player, ganun, hindi siya competent, ganyan. Okay. Ang gagawin, i-issuehan kung i-address sa amin yung complaint, i-issuehan namin ng yung
office ng nirereklamo na, uy, investigatean nyo to, may reklamo about sa kanya. Mhm. So, i-forward nyo sa amin yung findings para makabigay kami ng recommendation. Okay. So, a city administrator is the, sabi pa nila, alter ego of the mayor. So, parang, well, actually, recommendatory yung powers niya. So, kung job order actually, madali lang yan kasi technically, kunwari kung sasabihin ng office, wala kaming budget, hindi ka namin i-hire, pwede Okay. yun. Okay. So, sasabihin lang ng office na walang pera para sweldo mo eh. So, pwede ka nang umalis. Okay. So, parang ganun lang yung para sa job order and contract of service. Okay. Thank you. However, when it comes to disciplining regular employees, Yes. dyan ka na mahihirapan. So, unless authorized representative ka ng disciplining authority, wala kang power mag-exercise ng disciplining authority against dun sa regular employee. So, mahirap yan. So, medyo maraming civil service. Diyan na papasok yung rules on administrative proceedings dun sa against regular employees. Oh. So, yung tinatawag nilang RACs. So, dun na papasok yung batas na yun. Ano ba ang pinagkaiba ng RA 6713 at yung RACs 2017? So, actually, 6713, kapag may nirereklamong job order at saka or contract of service worker, minsan, doon ka kukuha ng justification mo kasi general yung pag-scribe doon sa code of conduct ng mga government personnel. Okay. So, kung magsusuplado ka, sasabihin mo lang, you are to exercise highest standard of ganyan-ganyan service. So, medyo pwede mo siyang madali doon. So, when it comes to RACs naman, ang coverage lang yan is employees na merong employer-employee relationship with the government. Parang rules on administrative proceedings yan. So, dito na papasok yung mga regular, yung mga ina-appoint. So, regular employees, contractual employees, so mga coterminous employees. Okay. So, dito na sila, ito yung governing rules kung paano mo sila irereklamo. Ayun. So, hindi pwedeng ora-orada. Ito, regular employee, may reklamo sa kanya, reprimand nyo. Hindi pwede. Ayun. Okay. So, merong procedure dyan. So, either through complaint from an interested party or complainant or through a show cause order issued by the disciplining authority. So, either of the two, no? So, pag matapos yan, pag may complaint or show cause order, tapos magpo-preliminary investigation yung disciplining authority, disciplinary authority. So, gagawa yan ng body na, investigatin nyo itong complaint dito. So, kung may findings, may grounds, magpo-proceed siya sa formal charge. So, fa-filean talaga siya ng formal charge before the disciplining authority. So, may other governing rules dyan. Pero in layman's terms, ang RACs ay para sa regular or mga appointed workers ng government agencies or instrumentalities. While 6713, mga code of conduct yan ng mga workers, whether job order or kahit sino man sa government agency. Attorney Salman Ibrahim, pare, maraming salamat sa pagpaunlak at saka pag-accept sa ating podcast ngayon. Closing remarks with our guest, Attorney Salman Ibrahim. Take it away, pare. The final remarks ko, no? So, itong final remarks ko, i-address ko na lang dun sa mga magti-take at saka dun sa hindi pa pinalad. So, alam ko yung feeling, no, na yung susuko ka na. So, alam ko yung feeling na nandun ka na sa edge. Kung sa tingin mo, kailangan mo muna ng break. Mag-break ka muna. So, kung sa tingin mo, gusto mo munang unahin yung pag-asawa, mag-asawa ka muna. Gusto mo muna magtrabaho ka muna. Pero kung sa tingin mo, merong opportunity na makakapag-take ka ng bar exam, edi i-take mo na rin yung opportunity na yun. So kung may mga katanungan naman kayo,
huwag kayong magdalawang isip na i-send kay Attorney Mock so para pwede niyang i-relay sa akin yung mga katanungan. At gagawin ko naman yung makakaya ko na masagot yung mga katanungan, no? Yan yung mga copy ng mga notes ko, yung mga prayers. So, walang problema, bibigay ko yan. Basta, Ayun. oo. Basta sa akin yung copyright, ibibigay ko yan. Kung, siyempre, kung may mga gusto kayo clarify, at saka, pwede nyo naman sabihin kay Atty. Mox na i-invite ako ulit dito, no? Ayun. So, so yun nga, no? So, nga pala, salamat pala sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga nagdasal para sa amin ni Atty. Mox, no? So, isang prayer lang yung ano, alam ko, no? Lahat ng mga nag-pray para sa amin, salamat, salamat. O nga pala, bago ko makalimutan, si Ma'am Aylan Arumpak, ang tinuturing na nanay ng Batch Venceremos, no, na talagang parating maasahan pag may problema ka, no. Maraming salamat sa mga tulong ni Ma'am Aylan, at saka sa kapatid niya si Ma'am Almeida Arumpak pala. So maraming salamat sa inyo, ma'am, no. So maraming salamat rin pala kay Customs Collector, no, si Attorney Ben Usman, yung sila mga kasama namin sa One Torre ni Attorney Hajamir, sila Kuya Director, si Kuya Tanji, sila Kuya Amer, no. Magkakasama kami niyan. So minsan kami yung magkakasama sa Padre Campan, no, mga ihawan doon na mga kapatid nating tausog, no. Nung time na, mashallah, hindi ako makalakad, so nabuhat nila ako. So alam na nila yung backstory doon. So muntikan na ako hindi makauwi ng Cagayan nung time na yun. So maraming salamat sa kanila. Maraming salamat rin pala doon sa no, kila mga pamilya, kila Bapa Madani, yung lalo na kila future attorney Star yan. At saka kila kay attorney sa mister niya, kay attorney Saidali Jr. At saka kila Parikoy. Oy, Parikoy. So maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga tumulong sa akin at sa amin financially, morally, spiritually, or kahit sa mga panalangin lang. Maraming salamat rin dun sa mga parati kong kasama, sila Atty. Haji Amer, sa mga kaklase ko, mga professors, mga lecturer, so sa Batch Venceremos, Sa parents ko, salamat kila mama, kila baba, yung sa tita ko, kila Auntie Alim, Mamari, yung mga tito, tita, mga kamag-anak, yung mga in-laws ko, alam ko sila, mga in-laws ko, mashallah, todo rin yung mga confidential prayers niyan. Sila na nilong mga parents ko, no? Sila mamang, sila papang, yung mga hipag ko, si Bayaw. Saka syempre, salamat rin no sa yung mga naging moral support kila Attorney Jafar, kila Attorney Amerol, kay Boss, kay Attorney Sulog, kay future Attorney Najma Salimbo, no? Salamat rin no. Kasi pag pag may mga financial constraints nung nasa Manila ako nung oath-taking no. Nung dumating yung sweldo ko, diretso pinadala niya eh. So tsaka sa lahat ng mga nautangan ko. So, hindi ko na i-mention kung ilan yung mga nautangan ko, pero alam nyo na kung sino pa yun, no? Lalo na sa mga Mimsa Brothers. Yung sa MSU IIT Muslim Students Association. So, member ako niyan since undergrad ako. So, yun yung mga brotherhood na na-establish ko nung undergrad ako. So, mashallah, lalo na yung mga Mimsa Brothers. Or kay Bapa Parji Bedar, no, Bapa yung mga tawagan namin. Kay Bapa Parok Haji Ali at kay Attorney Muammar Kabugatan, no, na 2023 passer rin. So salamat sa pagkupkup sa amin ni Attorney Haji Amer, no. Kasi nakastay kami sa condo nila, ang tagal-tagal namin doon. Lalong-lalo na salamat rin syempre kay my beloved Janati Lablab. Maraming salamat for the support kasi alam ko moral support kay Mrs. Mashallah. Hindi po mali yung moral support ni Mrs. Alhamdulillah. Lahat ng mga kaya niyang gawin, ginagawa niya. Alhamdulillah. At lalong-lalo na, ang pinaka-importante, alhamdulillah. Subhanallah, yung dakilang tagapaglikha, alhamdulillah. Kundi dahil sa kagustuhan at permiso ng Allah,
hindi tayo malalagay sa lugar na to, no? Hindi ibibigay ng Allah yung mga kahilingan natin. So, siyempre, maraming maraming salamat rin kay Attorney Mox, mashallah, para sa opportunity na to, no? So, dito na ako nag-testimonial dito na ako nag-testimonial sa podcast mo, no? Di ba So, maganda? maraming Di ba yun nga maganda? enjoy nga eh. Hindi lang ito nagtatapos yung ating samahan podcast with Attorney Salman Ibrahim. He would be preparing us in the near future ng another Talk to My Lawyer pod. Again, another day, another segment, another podcast. Maraming salamat mga ate at kuya sa panonood sa ating live stream. Again, this is Talk to My Lawyer with me, Attorney Mox, ang kuya niyo sa batas. And also ang aking guest dito, kasama ko sa high school hanggang college, papunta sa law school, Attorney Salman Ibrahim. Maraming salamat at kami po ang nagsasabi sa inyo na mahalin nyo ang inyong asawa dahil ang inyong asawa ay tunay na batas. Goodbye!